drawings easy to read and prevents misinterpretation and improves presentation. Okay, diba? Pag kana ang nahirap ba yan, mas nahirap ba yan na masabtan kung kanang neat ang pagkasulat or hindi ang pagka-letter style o kung kanang messy. Kaya diba, mag-isip ka kung mo siya nga letter, R ba to or S ba to, diba? Mas kuan. So, dili ato ang identify ang kanang different types of lettering styles. So, first, we have the Gothic font. So, Gothic font, commonly known as black letter or Old English, is a script style characterized by dramatic, angular, and compressed letters with thick strokes and sharp ornamental flourishes. So, Gothic font, it is a simple and uniform strokes. So, I have here an example for a Gothic font. Kuan siya, ginagamit siya sa diploma, kaning bitaw, oo, kaning anang bitaw, ingana siya o kana ang letter style, ang ginagamit sa mga diploma. Yes. Tapos, pwede po siya sa fashion, sa t-shirt, ngana. Kanang iyahang stroke, bitaw kay kuan fake, tapos sa po yung thin na part, and then, pakuan siya, no, parang medyo patalinis niya ang kuan. Yes. Okay, nasabta na. Next, we have the Roman font. So, style is a standard upright typeface characterized by serif details, small lines at the ends of strokes, designed for maximum legibility in printed. So, ang Roman font, when we see serif, kanang bitaw, ganun siya, kanang bitaw, kuan, kanang talinis ng murag paan, bitaw, kanang serif, ang kuan sa kanang Roman nga font. Yes. So, unlike italic or oblique styles, Roman letters stand perpendicular. So, dili siya pwede. Kuan siya kanang kuan bisa siya perpendicular. Then, hindi niya for long for reading such as in books, newspapers, o siya. Sa newspaper, makikita siya nga font. And then, sa books, ano ba? Kanang murag na kuan niya kanang serif na aslan, diagonal, sa esbon. Kumay dito nga. Yes. Then, next, we have italic lettering. It's a calligraphic-based standard typeface where characters incline slightly to the right 5 to 7 degrees. So, often featuring a cursive, elegant style distinct from upright Roman letters. So, it is used for emphasis, book titles, foreign words, and informal calligraphy to show a thin to thick stroke structure. So, familiar naman mo sa kanang italic lettering, no? Kanang pahina dito siya, pa-diagonal. Yes. So, it is used to kanang emphasize na kanang foreign words na sa Pilipinas. Whereas, an example, he emphasized that he had managed to eat 10 cookies. So, iyan i-emphasize na kaya siya kung 10. Then, the flower cast. Kanang siya ng word, i-kuha na niya, i-emphasize niya na nga foreign word. Sabtan ra? Okay. Next, we have freehand lettering. So, it is the art of drawing legible letters by hand without mechanical aids like rulers, stencil, or tape pins. Maras nung kanyan kanina katong freehand, wala siya igamit na mga kuan, ang machine or kuan, hand lang din siya. Yes. So, muna siya ang example. So, di ba, magamit pa dahil ruler sa pagtato. Mga outline lang noon siya, no, guys. Ito, kuan. Sa tanra. Okay, muna siya ang example sa freehand lettering. Next, the last one is the mechanical lettering. So, it is a technical drawing technique used to create perfectly uniform. So, to short, parang sa kuan, sa buho siya sa mechanical lettering is, ganun ito mag-lettering ka, pero gamit ang mga tools. Yan na. Dapat example. Yan na siya. Bali, letter A. Mga tools, ito gamit ko nila. O siya mechanical lettering, guys. Tapos,
kuan tawag ani niya kay Leroy Pantograph. It is used to produce consistent single stroke comic letters without needing to hand draw guidelines. So mo ni siya ang gamiton para makahimo sa kaninga lettering style. Next, let's proceed to the steps in creating various lettering styles. First, prepare materials. So, just like pencil, ruler, eraser, and paper. So, di ba, kung magamit ta og pencil, so kung mag-letter style ta, is dapat jud ka ng imong ruler is ka ng talinis or ka ng sakto lang bitaw kay lainit kung ka ng hanap. So, di jud maklaro ang imong lettering style. Tapos, ruler helps ka na create straight guidelines. Then, eraser allows to create mistakes kung may mga lapas-lapas. So, natin na siya eraser ka para di magbasa ko ng imong letter. Then, draw guidelines like horizontal lines. So, guidelines serve as your invisible support. They give your letters a line. Kaya lisod po, di ba? Ang imuhang first letter is nasa babaw. Tapos ang second is nasa upo. So, di ba, pakita siya tanawin na yung then, yes. So, without guidelines, letters may go up and down. So, ano po yung taas baba ang mga letters na siya tanawin. Then, siya basa ang bukaw. And then, next, practice basic strokes. Vertical, horizontal, diagonal, curves. All letters are made up of basic strokes, vertical, horizontal, diagonal, and curves. So, practicing this helps improve hand control and precision. This step builds the foundation for forming clean and accurate letters. Kaya lisod ko ito, nagpahigda ng horizontal na nila ang kuan ka ng first letter, tapos ang second letter kay kuan na nila. Wala na siya na uniform na pangit na siya. Then next, we have construct letters. Start with uppercase. So, this is where you apply your practice by forming actual letters, starting with uppercase letters to become easier because they are simpler and more uniform. Saktan ra? Next, we have observe proper spacing, equal spacing between letters. So, diba, like, for example, QWERTY o classroom, tapos ang imuhang C o N, separate siya sa A o duha ka S. So, pangita siya pagbasa niya, CL tapos as. O, diba? So, dapat, kung din siya ka na, ang ilang spacing is balance lang or kanang pantay lang. Then, apply consistency in height and thickness. So, para sa tulad na, ang andaw ni kumuha ka ng letters, lain din siya lang ako, diba? So, dapat kanang uniform sa kung uppercase, so uppercase, then lower. Then, last, finalize output. So, darken lines, erase guidelines. So, kaya kung manamang ka nagkuhan sa imuhang kuan, letter style, so, i-finalize na din mo, ipa na siya, ipa-darken, tapos pag may mga lapas-lapas, inagdapita, ipa na siya, i-erase, para din siya tayo. So, in conclusion, lettering style is important because